Nako, La Chica, nagsalita na po, no? Wala kayong kawala ngayon. Ang tindi ng binitawan ni La Chica dito, ni Raymond, Dante Raymond, Colonel La Chica, no? Sabi niya, hindi ako kailanman tumangging humarap o tumistigo. Kung legal akong ipapatawag, handa akong sabihin ng katotohanan, alinsunod sa umiiral ng mga batas at security restriction. Alam nyo naman, sila Chika, hindi naman to katulad ni Gutese. No? Kung ano yung nakita niya talaga, sasabihin niya. Wala tayong magagawa. Halimbawa, kung nakita niya si Sara talaga, nanlustay, wala tayong magagawa. Pero, nakapagtataka, ayaw nilang ipatawag sila Chika. Kasi nga, magsasabi ng katotohanan sila Chika, yung katotohanan, na talagang si Sara, kung saan napunta yung confidential fund, kung may mga alias-alias na yan. Hindi katulad ni Gutesa to. Kasi si Gutesa, kita naman natin, di ba? Magsasabi ng katotohanan, tapos magre-recant. No, palilitawin, mali si Marcoleta, at yung sinabihan niya, doon kakampi. Obvious na obvious, no? Eto hindi. Kung talagang ito nakita niya talaga, wala kayong magagawa kung si Sara may kasalanan. Pero sa ating palagay, walang kasalanan si Sara, kaya nga ayaw nila ipatawag to. Kasi kung talagang sila Chika mismo, may nakitang katiwalian, biruin mo, ano to, kernel to, hindi niya ibababa ang pride niya para lang hindi sabihin ng katotohanan. Halimbawa, ako sila Chika, alam ko talaga, halimbawa, nanlustay si Sara. Siya mismo magkukumahog. Ako, testigo ako, sabihin ko ang katotohanan kay Sara. Di ba? Pero hindi siya ganoon eh. Ibig sabihin, ang sasabihin niya, katotohanan, para sa bayan. At kung paano si Sara talagang nagastos yung confidential fund ng tama. Kaso ayaw marinig nila yon. Kasi pag naharap sila Chika, si Sara makikita ng husgado. Aba, si Sara talaga gumastos, tama yung paggastos ng confidential fund, walang lustay na nangyari. Invento niya lang yung pinagsasabi nyo. Kung legal ako ipapatawag, handa ako sabihin ng katotohanan alinsunod sa umiiral na batas sa security restriction. I have never refused to appear to testify. And Paul called, I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restriction. Yari na kayo, di ba? Nagsalita na talaga si Raymond La Chica, no? Pero alam niyo talaga, takot talaga sila ipatawag ito. Kasi dito sila tatapos eh. Dito katapusan nila. Pero eto, pakinggan natin ang banat ni Lito Banayo. Isa sa pinakamagaling na analyst. Huwag kayo maniniwala doon sa isang analyst ng Pink Lawan, yung malaking ngipin ba yon? Yung sinabihan ni Pangulong Duterte na, hindi pala yon. Sino pala yun? Yung isa. Pangalan nun? Yung nakalaban ni yung may tartar daw ata, sabi. Sino yun? Nakalimutan ko pangalan nun. Di ba? Huwag kayo maniniwala doon kasi yon, ang pagiging analyst nun, nangaasar. Ito, ang pagiging analyst nito, professional. Di ba? Ito, Lito Banayo. Ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel La Chica dahil matakot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel La Chica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro invento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may dahilan doon sa... Halimbawa, may mga nasabi ngayon sa impeachment trial na yan, nakakaiba. Tapos may resibo sila Chika nagpakita at hindi tugma doon, no? Sa katotohanan, mayayari lahat sila. Di ba? Matinding pasabog nila Chika nito. Paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi kita naman ang lahat ng tao at hindi maipagkakaila na ang talagang epicenter ng flood control disaster ay nasa Central Luzon. Yun talaga nasa sabihin mo Davao, kalokohan yan. Talagang alam mo sinasabay nila yung ganong issue, no? Tama, kumukombo sila. Kumukombo sila sa impeachment, sinisiraan si Sara. Tapos iko-combo nila bigla yung epicenter ng Davao. Tapos ang investigasyon Davao. Tapos sinabi ni Anticler ngayon lang. Ang sabi ni Anticler, pumunta daw ang Pangulo sa Davao, tinulungan yung Davao. Bakit tutulungan nyo ang Davao? Hindi naman ganun pangangailangan ng Davao talaga sobra-sobra eh. Di ba? Tulungan nyo yung Bulacan, pati Pampanga dahil yun, hanggang ngayon baha kahit wala namang ulan. Di ba? Kasi binaha sila. Sasabihin nyo malakas ang ulan, wala nga ulan eh.
Ba't ba sila? Kasi may mga hindi na control na walang flood control. Yun ang asikasuhin nyo, yung tulungan ninyo. Bakit Davao? Ipinamumukha niya siguro sa mga taong bayan, walang kwenta mga Duterte. Kumukombo nga sila ngayon, lahat ng pang-asar, panglait, lahat ng klaseng paninira, ginawa na kay Sara. Lalo silang lumalakas. Iban doon, pati sa Metro Manila, na tuwing tuwing uulan ng kaunti ay bumabaha ang lahat ng mga kalsada. Para ngayon, bigla niya ibalik yung Davao para lamang ipakita yung galit nila sa mga Duterte, yung galit nila kay Inday Sara. Ayan, babanggitin yung ganyan. It has become, ko sa English, ridiculous na no? It has absurd, no? Ang nangyayaring ganitong mga pananalita galing pa man din sa official spokesperson ng ating pamahalaan na si Attorney Claire Castro. Opo, at parang hindi pa rin sila tumitigil at masyadong allergic pag Duterte at Davao City. Nandun pa rin yung kakibat na sinisiraan pa rin na po. Pero sinasabi rin nila na hands off kami sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginulita, ano masasabi? Yun nga nakakatawa dito di ba? Laging sinasabi wala kaming pakialam dyan, yan ay lagi nila sinasabi na wala kaming pakialam dyan, hindi kami mangingialam dyan. Alam nyo, wag nyong sabihin na wala kayong pakialam dyan, lalo nagagalit sa inyo ang taong bayan. Responsibilidad ng Senado, hindi kami nakikialam, pero kitang-kita naman ninyo, kaunting Ibig nyo palang sabihin sa company mo, may nakawan na nangyari sa company mo. Ha? Ikaw, presidente, nakasakupan mo yung company mo, may nakawan nangyari. Sasabihin mo, wala akong pakialam dyan, paubaya mo sa ano yan. Ganun ba sasabihin mo? Makita nilang butas o ano man dun sa nangyayari sa impeachment trial, bigla niyang i-exploit. Palagi na lang balik siya ng balik sa Davao City. I wonder, siguro Admar, bakit hindi natin imbitahin si Attorney Claire Castro na bumisita naman siya sa Davao, siya lang mag-isa. At tingnan natin kung yung kanyang naging warm reception sa Canada ay baka makuha niya rin sa Davao City. Akala ko ba unity team tayo? Akala ko ba lagi nila sinasabi kailangan magkaisa tayo para sa ikaw? Kung magkaisa tayo, kapani-paniwala yung bagay na pagkakaisahin mo yung mga DDS supporters, pati BBM supporters, pati Lenny supporters. Pagkakaisahin mo yun. Maintindihan na namin kung ayaw nyo kay Sara, okay yun. Hindi nyo magawang pagkaisahin, ayaw nyo pagbati kay Sara, ayaw magbati ni Sara sa inyo naman, maintindihan mo yon. Pero yung mga supporters, tadamay mo, ano magiging unity team doon? Ano ba? Galit ka kay Sara. So lahat ng supporters kay Sara, galit ka rin? Ha? Ganun ba yon? Hindi ganun yon. Maaring galit kayo kay Sara lang. Huwag yung mga supporters. Yeah? Ipakita nyo mahal nyo. Ay hindi, anong katunayan? Iimbestiga mo Davao? Ha? Yung Bulacan hanggang ngayon baha, pati Pampanga. Asan ang pagmamahal ng taong bayan? Sige nga. Bubuti ng ating bansa para umanlad ang ating ekonomiya, magkaisa. Pero hanggang sa ngayon, 4 na taong singkad na silang nandyan sa pwesto. Mamalaki pa nila yung unity na salita. Pero binabaliwala nila ang damdamin ng mga tao sa timog ng ating bansa, sa Mindanao, sa Davao, sa Kabisayaan. At parang ito na lamang Malacanang na sentro ng Imperial Manila, ito na lamang ang may silbi dito sa ating bansa. Opo. For sure, malaki ang role ng communications ng Malacanang, ng Palasyo para makabuild ng magandang imahe ang administrasyon, lalong-lalo na ang Pangulo. At sa mahabang panahon po, parang ganito pa rin yung usual na gawi ng communications po nila. Basta mga Duterte, BP Sara, FPRRD, lahat ng mga kaalyado, talagang andun ang puna. Pero nakikita natin kung ano po yung nagiging resulta, lalo na po sa mga rating, Ginong Lito. Kumbaga, bakit kaya tingin nyo po, hinahayaan lang ito na sa katunayan naman, nakaka-apekto ba ng masama sa imahe ng kabuuang administrasyon, lalo na
sa Pangulo po, kung lalo na kung kanilang plano is pabanguhin, pagandahin yung imahe ng presidente. Baliktad nga ang nangyayari. Pero alam mo, classic ano yan eh, classic textbook communications tool. Yang pag wala ka nang masabing mabuti tungkol sa sarili mo, sabuyan mo ng putik yung iyong kalaban. Yan eh, classic, no? Kung wala kang masabing mabuti na nagagawa ka, di siraan mo yung kalaban, no? Para miski na paano, baka sakaling bumango ka. Kaya lang nakikita natin sa napakaraming survey na nagdaan. Pwera yung huling survey ng isang, hindi ko nababanggitin yung pangalan, na talaga namang katawa-tawa pa. Pinagtatawanan ng buong academic community at lahat ng mga political scientists dito sa ating bansa. Na di umano ay umaangat si Pangulong Marcos sa kanyang approval rating at Hindi aangat yan. pati na Ang taong bayan po, nag-iisip po yan. Maliban lang talaga pag diehard ka. Halimbawa, diehard ka BBM, talagang BBM ka. Hindi naman mawawala yun, hindi natin masisisi taong bayan eh. May mga pagkakagaya, loyalista talaga, loyalista ka. Pero halimbawa, may mga tao kasing mag-isip para sa bayan. Oo. Halimbawa, kahit para sa sarili niya rin. Halimbawa, para sa sarili, apektado na siya, nagtatrabaho siya. Sa lugar niya, hirap na siya, tatrabaho siya ng patas, tapos yung gobyerno natin, ganto-ganto lang, kung ano ng mga pinagagawa. Sino tatamaan niya? Yung presidente. Kaya ang laging pasya niya pag nag-survey, bagsak ang presidente. Yun po yun. Mataas ang kuryente, mataas ang bilihin, mataas ang dolyar. Tapos ikaw, apektado ka sa trabaho mo. Lumalaban ka ng patas, pero nagugutom ka araw-araw. Naganda utang-utang ka. Diba? Sino sisisihin mo? Hindi naman yung kabubuhay at lumalaban niya siya ng patas eh. Yun nangyayari sa kabansa natin. Yung presidente ang iko-call up nila. sa trust rating. Yun yung balintuna sa lahat ng mga ibang reputable surveys, no? Na malinaw na siguro ito'y survey na kinomisyon ng palasyo o ng mga kakampi ng palasyo. Pero ang ibig ko sabihin, nakikita naman natin na lalo nilang kinukutya ang mga Duterte. Lalo nilang sinisiraan ang mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara. At lalo nilang ginagawa yung ganyan na lahat na lang ay binibintang sa nakaraang rehimen. Samantalang alam naman ng taong bayan na mas maganda ang kanilang buhay, mas tahimik ang kanilang kapaligiran, mas mababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin nung panahon ni Duterte compared to ngayon. No? So Oo, partida may pandemic pa nung panahon na 'yon. 'Di ba? Bakit? Kasi ang krimen nabawasan. Hindi na wala ang krimen. Kasi ang hirap sa iba sinasabi wala daw krimen. Hindi. Nabawasan ang krimen na malaking porsyento. Siguro mga 70%, no? Tapos sabihin nila, bakit ngayon panahon ni Duterte marami pa rin namang kriminal Hindi nga nawala nabawasan ng malaki. Pag nabawasan ang krimen po, lalago uunlad ang taong bayan. Marami magtitiwala sa iyo na mga bansa, marami investor na makikiano sa iyo. 'Di ba? Alam niyo, kasama sa ekonomiya 'yan mga kriminalidad 'Di ba? Pati mga disaster kasama 'yan sa pag-unlad ng ekonomiya. Kung baha ka lagi, 'di ba? Paano gagana ang ekonomiya mo? Sige nga. Sino maniniwala sa kanila? Kaya ang nangyayari, palubog ng palubog ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon. Ewan ko, napakadami naman mga bright boys dyan sa Malacanang. Meron pa nga silang mga consultant na dalawa galing sa Europa, isa galing sa Amerika. Di ba nila nakikita ito? No? Yan pa, kasi nag-respond sila sa statement ni Vice President Sara Duterte na lubog na ang bansa sa baha. Dinugtungan naman po ng komunikasyon ng Malacanang na lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman, kitang-kita sa Davao City. Talagang pinupuruan nila si Sara, no? Alam nila sa impeachment na pupuruan na Kaya pupuruan nila ulit. Parang ididiin talaga si Sara lahat talaga. Isinusure talagang sirang-sira si Sara. Hindi yan na nangyayari. Gumising kayo sa katotohanan. Alam nyo, kung sino inaapi, siya yung talagang pinakikinggan ng taong bayan. Kahit sa mga artista kung sino yung pinakamaraming basher, siya yung pinakamaraming maunlad. Tingnan mo yung maraming mga mayaman ngayon na binabash pangalan ng mayaman na babae? Si Rosmar ba yun? Tama, bilyonarya.
Lahat ng nagbabinabash, inaapi, yumayaman kasi yung in demand niya lumalakas. Oo, hindi niyo ba alam 'yon sa buhay niyo? Ha? Inaapi niyo si Sara lalo mananalo 'yan. Oo. Tangkita naman ng taong bayan kung saan po yung maraming nagrereklamo at maraming mga lugar na binabaha. Yung mga taga Davao City, andun pa rin yung reklamo. Pero unlike talaga na alam nila na huhupa din. Pero yung grabe yung reklamo, hindi naman po doon sa Davao City po, Ginoong Lito. Pero yet isinisingit pa rin po itong mga ganitong klaseng pahayag. Dito po sa Bulacan, ang kanilang puntahan. Yan ang bunta nila yung Bulacan. Yan ang tulungan nyo. Di ba? Huwag yung Davao. Pwede nyo naman puntahan yung Davao, bakit hindi? Parte ng Pilipinas yan presidente ka Walang problema. Pero ipagdidiinan mo, Davao lang parang baha, patutunugin mo sa taong bayan, parang baha, Davao lang kailangan ng tulong. Parang iniinsulto mo yung, ano ba ako? Ano pakiramdam ko pag ako yung baha? Alam ba, Pampanga, baha ako. Ano pakiramdam ko? Ay, ba't ganun, Davao tutulungan kami, paano kami dito? Ano pakiramdam na wala kayong pakiram? Kasi konti lang yung nasa Pampanga na baha. Wala silang pakiram pag minority. Majority pakialam nila lahat ng minority, pag pinagsama-sama mo, majority. Aba, minority sa Bulacan, baha. Minority sa Pampanga, baha. Yung apalit ka, konting apalit, yung subdivision doon, baha. Sa Bulacan, konti yung subdivision doon, baha. Dito sa bandang Maynila, konting subdivision, baha. Pag pinagsama mo sa Pilipinas yan, majority na lahat sila. Bayan ng lola ko sa mother side. Ano po? Alam nyo, Admar, just a bit of trivia, no? Yung pinsang buo ng lola ko ay naging mayor ng Malolos, Bulacan noong panahon bago mag-martial law at hanggang sa martial law. Maliit pa akong bata, sinasama kami para mag-distribute ng relief goods dahil nga binabaha ang Malolos. Pero ngayon lang, at ito alam ng mga taga Malolos, taga Hagunoy, taga Paumbong, Kalumpit, na ngayon lang lumalim ang baha ng hanggang leeg. At pagkatapos, 2 linggo na, matapos yung unang pasok ng tag-ulan, baha pa rin hanggang ngayon. Ngayon nga, umaaraw na doon, baha pa din. Sa Mindanao at sa Davao particularly, hindi po ngayon panahon ng tag-ulan. Lumipas na yung panahon ng tag-ulan doon. Tag-araw na po doon. In fact, napakainit ngayon doon sa isang lalawigan namin sa Agusan del Norte. Saksakan po ng init. Kaya pinatitigil na ang mga eskwela sa pagpasok sa eskwelahan dahil hindi matiis ang init na nahihilo na ang mga bata. Totoo yan. Ang Davao ngayon, bihira ulanin. Kahit naman dati, ang bagyo talaga, ang tama ng bagyo, Catanduanes, Norte, Central Luzon, yan ang mga tama lagi na ano. Pero ang Mindanao, bihira bagyuhin yan. Bihira dumaan ng bagyo dyan. Alam nyo yan. Di ba? May bagyo, papasok. Binabantayan, di ba? Ang lagi binabantayan, Catanduanes, kasi ang Catanduanes, daanan yan. Tapos dadaan sa Sierra Madre natin. Di ba? Ang Davao nasa ilalim ng Pilipinas. Bakit mo pag didikdikan, alam ng tao, hindi man bahain doon. Nagbaha na karaan lang. Kailan lang yon? Iilan beses lang yon. Pero dito sa Metro Manila, sunod-sunod ang baha. Tapos ang Davao ang autopagi mo. Ano naman? Sa init, ano po. Kaya, gaya nga ng sabi ko, ang tingnan nila ay yung nasa paligid nila. No, pati Cavite, pati Quezon City, Manila, lahat bahang-baha pagka konting ulan lamang. No, imbis na magtuturo sila doon sa Davao. Opo, at nakita naman natin yung grabe ang suporta ng mga taga Visayas at Davao. Kung pagbabasehan natin yung mga recent survey ng mga kilalang survey firms, talagang overwhelming. At kung gusto nilang makakuha ng suporta doon, lalong-lalo na sa naging payag po ng Pangulo na meron siyang i-endorso na magpapatuloy sa kanyang nasimulan, imposible naman siguro na hindi siya kukuha or mangungumbinsi doon sa ibang mga lugar outside ng Luzon. I-endorso niya pa, no? Dami-dami. Kawawa naman yung taong i-endorso mo. Madadamay sa bagsak ng survey mo. Lito. Bagamat hindi binabanggit ng Pangulong Marcos kung sino, nanghihinayang daw siya sa kanyang mga nagawa na mga achievements. Lalong-lalo na dito sa paglaban sa korupsyon.
kung isang tao, ibig sabihin niya si Inday Sara ang papalit sa kanya, ano po bang achievements meron? Kaninang umaga po, Admar, nagpunta sa palengke yung isang kasama namin dito sa bahay. Ito, natutuwa lang ako eh. Lumalaban ka sa korupsyon? Tapos hindi ka nangingialam sa impeachment? Alarma. Lumalaban ka sa korupsyon, pero wala kayong pakialam sa impeachment, hindi kayo mangingialam. So, hindi ka lumalaban sa korupsyon. Sabi ko nga, what if kung si Sara talaga nangurakot? Tapos lumalaban ka sa korupsyon, hindi ka mangingialam? Ibang klase. Hindi ka lumalaban. Nakilaban ka lang kasi may lumaban na. Sino? Si Senator Marcoleta na una. Ako sa'yo. Itong repolyo na to, hindi ito malaki ha, ito yung medium size lang. 100 piso ito. Paano kakain 100 piso, mahal na yan sa repolyo. ang mahirap na pamilya ng gulay? Pagka 100 piso, Ayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa po. Ikaw ba naman, sibuyas, si karot ang mahal? Paano makakain ng gulay? Huwag na anya maggulay, mag-sardinas noodles na lang. Kawawa naman yung yung punong-puno na nga yung sa Quezon City, NKTI Mga dialysis center puno na nga Papakain mo ng noodles. Anong gusto mo niya? Mag-dialysis lahat ng Pilipino? Di ba? Ma-dialysis? Okay sana kung ginagawa niyo ng paraan Di ba? Yung tungkol sa kidney. Na yung tao papirmahin. Dapat ganoon sa medical, papirmahin yung tao. Pag namatay siya, pumirma siya kung yung kidney niya ba i-donate niya. Para naman lahat matulungan yung mga namatay. Di ba? Totoo lang, hindi ko na waiver pa yun, papipirma ka kung kagustuhan. Kung hindi, hindi uli. Di ba? Wala nga kayo inagawang action dyan Di ba? Sa pilit natin. ang isang medium size na repolyo. Samantala, pag nagpunta ka sa Baguio at kausap ko lamang ang ilang mga taga Baguio na mga kaibigan ni Mayor Magalong, nabubulok na ang gulay doon dahil sa tag-ulan, dahil sa ulan, dahil wala tayong cold storage facilities na naitatayo simula pa nung panahon na sila'y umupo bilang Pangulo ng Bansa. Hanggang ngayon, drawing pa lang, plano pa lang. Ngayon lang isasaksak sa budget yung mga cold storage. Samantala yung cold storage, sa teknolohiya ngayon, Pero mo, wala pang cold storage Pero ang lakas ng kurakot, di ba? Ang tindi, kawawa. Tinatapon lang yung mga repolyo sa Baguio. Dami pa makakain nun, grabe. Ako nga lang, bigyan mo ako isang repolyo. Ulam ko na hanggang bukas bakit? Igigisa ko yan Gigisa ko sa bawang sibuyas yan Kahit wala ng karne, repolyo na lang, igisa ko yan. Di ba? Asin medyo lagyan mo ng konting sarap yan Di ba? Okay na pangkain na Di ba? Grabe sila tinatapo lang kasi walang backup ng gobyerno. Puro forma. yun, plug and play na lang. Yan pag umorder ka halimbawa sa Japan, sa Taiwan o sa China, i-ship dito sa loob ng 2 linggo tapos na yung cold storage kasi parang Lego na lang yan ngayon. No? Bakit hindi nila magawa yon noong pang umpisa? Ngayon, na nakikita nila salantang-salanta ang ating mga maggugulay doon sa Baguio, doon sa Benguet, sa kanila iisipin yung cold storage facility. Parang baha. Kung kailan binaha, sa susundutin yung kanal. Di ba? Kung kailan baha, sa ipapakita, may ginagawa sila. Di ba? Kung kailan baha, sa sila mamimigay ng mga pagkain. Hindi bago pa lang ang baha, alam nyo na. Ayusin nyo na yung mga kanal kasi may budget billion. Kasama sa flood control yung pag-aayos ng mga kanal. Di ba? Wala Saka lang nila isasaksak sa budget. Opo. Parang yung lugar na kung kailan yung kanal di ba may sa mga kalsada may mga sira. Kung kailan nila at kung aayusin ng gobyerno pag may disgrasya na. Di ba ganyan ang style ng Pilipino Corruption po, paglaban sa corruption ay patuloy na nangunguna sa mga nais ng ating mga kababayan na masolusyonan. Sinasabi po ng Pangulo na sa kanyang termino lang daw po talagang lumaban ng husto dito sa corruption, lalo na daw yung pagkakabulgar sa flood control anomaly. Pero Sir Lito, kung talagang masinsinan at nais talaga ng Pangulo na mawakasan itong korupsyon, may mapanagot dito,
ito'y makakatulong sa kanyang imahe na mapaganda. Pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po ganoon kataas ang kanyang rating. So ibig sabihin ng taong bayan ay hindi naniniwala dito. Pero malaking tulong ito kung talagang siseryosohin niya para sa kanyang siyempre, gumanda yung kanyang imahe. Alam mo, Admar, ang malungkot dito sa ating Pangulo at sa ating pamahalaang kasalukuyan ay tinatawag nating governance by optics. Maganda rito kay Lito Banayo, hindi siya naninira, sinasabi niya yung katotohanan. Pero ang dating sa kalaban, destabilization. Di ba? Yan ang hirap sa kanila eh. Kung basta PR lang yan. Isang soundbite lang yan. Kaya doon sa kanyang sona, yung soundbite, mahiya naman kayo. Akala niya hanggang doon na lang sa mahiya naman kayo. Eh yung mga katapat niya na nagsisipalakpakan, puro naman walang hiya liban sa iilan. No? So, hanggang ngayon, walang hiya pa rin sila. Andiyan pa rin sila, namamayagpag pa din. At dito sa 7.2 trillion budget na kanilang ipinanunukala bilang National Expenditure Program, punong-puno na naman ang mga butas na pwedeng pagsamantalahan ng mga walang hiya, ng mga gustong kumita habang ang taong bayan ay naghihikahos. No? Kaya wala wala kang makikitang para bang silver lining, wika nga, no? Yung dito sa ating kasalukuyang administrasyon na mapapaganda man lang o maiibsan man lamang. Totoo naman aminin nyo. Totoo naman, di ba? Wala naman talaga eh. Alam mo, karapatan ng sambayan ng Pilipino magsalita pag kulang sa trabaho o gawa yung isang namiminuno sa atin. Hindi to private sector. Yung private sector, wala kang magagawa, pasahod ka eh. Di lumayas ka sa company. Halimbawa, ayaw mo yung boss mo, wala kang magagawa kung ayaw mo yung SOP doon sa patakaran sa opisina nila. Pero itong gobyerno, tayo naghalal sa kanila, may karapatan tayo magsalita, yung mga nakukulangan tayo, karapatan natin, di ba? Kagaya niya, wala tayong nakikitang resulta maganda sa administrasyong ito. Wala ba tayong karapatan magsalita? Di ba? Ang hirap na dinaranas ng taong bayan. Opo, ako dito sa mga recent na mga ganap sa impeachment lang po, Sir Lito, no? Wala na mangyayari sa impeachment na yan. Lusaw na yan. Aalisin yan. Buwagin na yan. Meron pong decision kahapon ang impeachment court patungkol sa sub judice rule. Tingin niyo po overdue na ito dahil sa kaliwat kanang mga side comment, mga pahayag, outside, inside sa impeachment court. At ang kapansin-pansin dito, which is napuna din ito ng presiding officer, halos lahat sa panig po ng prosekusyon. Ito ba'y napapanahon lang, pero ang napansin ng ating mga kababayan, after ng desisyon, meron ulit Senator Judge na may gumamit na naman po ng hindi kaaya-ayang mga termino laban sa isang witness. Yun na nga no? Malinaw na malinaw dahil binasa naman ni Senator Chis Escudero yung mga quotations na naglipana sa media, pati sa social media, na halos lahat naman, I think 90% o baka more, galing sa mga prosecution lawyers. No? At makikita rin natin, ito alam ng taong bayan nito ang ating or subject rather nitong impeachment trial, iisa lang ang tagapagsalita, si Attorney Michael Poa. Yung kalaban, maliban sa isang damukal na mga private prosecutors ang kanilang kinuha, meron pa silang mga panel of spokespersons, no? Na siguro mga 7 o 8 yon, na pagkatapos ng bawat trial, andyan na kagad sa telebisyon at kung ano-ano na pinagsasabi, ini-interpret. Bagamat ang karamihan naman dito, hindi naman abogado. Nagtataka ako saang karapatan para magsasalita, no? May kanya-kanya silang opinyon, kanya-kanya abogado. Kaya labo-labo na, gulo-gulo na. Di ba? Yan ang hirap, dapat talaga abogado. Kaya nga tinanggal nila si Senator Dante Marcoleta Kasi alam mo, pag nandiyan si Senator Marcoleta, tapos na, lusaw na ang impeachment. Tungkol dito sa mga punto sa impeachment trial, no? So, kung basta a bit late na nga ito dapat noon pa siguro nilatag na mabuti ni presiding judge
um, Escudero, yung lahat ng mga do's and don'ts dapat no dito sa mga pananalita ng mga nagmamasid ng mga spokespersons sa impeachment trial, maging ang mga officers of the court, yung mga abogado doon. Wala namang ang si Attorney Michael Poa, sinasabi lang at lagi pa niyang pinangungunahan na sinasabi niya, ayoko namang magsalita tungkol sa mga nangyayari sa trial kasi sub judice, no? Kasi hindi maganda. At pinupuri pa nga niya kung minsan yung mga Alam ni Powa yung ginagawa niya. yung mga prosecutors, no? Pero ito Yung iba kasi, alam ng ginagawa pero desperado. mga kabila, walang ginawa kundi lahat na lang ng pwede nilang ibato ay Lahat, pati yata pagpatay kayo sa Rizal, gagawin nila eh. Kay Sara Bibintang eh. ibabato nila kay Vice President Inday Sara. Kitang-kita ng taong bayan yan eh, no? Na pagka ikaw wala ka nang ginawa kundi hampasin ng dumi at kung ano-anong mga inventong kasalanan, ang isang opisyal na hinalal nila 4 years ago, nung napakaraming boto, ang simpatya lalong mapupunta kay Vice President Inday Sara. Totoo yan, totoo yan. Maraming salamat sa iyo at Lito Banayo at sa iba pa, no? Kitang-kita natin talagang wag kayo mag-alala, hindi may impeach yan si Sara. Kalokohan yung pinagagawa nila eh, no? Okay, nakita niyo naman, nagsalita si Colonel La Chica at patungkol na handa siyang ilabas, ilantad ang katotohanan, no? Maraming salamat, ingat lagi kayo. Paalam.